So, ang sabi ko po ay 20 to 70,000 pesos po yung tubo na, no? Tubo. Tubo. So meaning, kailangan po natin na paigihin po yung ating yung technology po, no? Kailangan po natin improve yung technology para po maabot po natin yung kita na 70,000. So, depende po yung sa sipag ng farmer, sa pagtsatsaga niya. Kasi kung hindi po niya gagamitin yung teknolohiya, tamang teknolohiya, hindi po niya maaabot yung mataas na ani po ng mais. Halimbawa, yun po ang ating reaction. Halimbawa ho, anong teknolohiya ang pinag-uusapan natin dito? Number one po, may mga farmer kasi po na hindi nagso-soil analyze, no? So, kailangan po natin magkaroon ng soil analysis. And then, gumamit po ng tamang binhi. Yung pong soil analysis, doon po ibinabase yung dami ng fertilizer na dapat pong ilagay. So, kung wala pong soil analysis, hindi po natin malalaman kung ilang fertilizer ang ilalagay natin. So, parang tao yan, kung inom ka lang ng inom ng gamot, hindi mo naman alam kung ano ang prognosis, kung ano ang sakit mo. Malamang mali po yung gamot na maiinom natin. So, it starts po from the soil, no? Kailangan suriin natin yung lupa natin kung yung ba ay bagay sa mais. At kung bagay sa mais, pasuri po natin sa Bureau of Soil and Water Management. Meron po mga opisina yan sa regional offices po natin, bawat region. Nakakatulong po dyan yung mga ating mga kasama po natin, yung mga technician natin, yung mga agricultural technician na umiikot din po. At mga municipal agriculturists para po mabigyan ng tulong at madala po yung ating mga soil samples sa mga laboratorio, sa soil lab po sa bawat region. And then, kung tama po yung abono, tama yung fertilizer, tama rin yung panahon ng pagtatanim, at tamang kaalaman po sa pagmamanage ng mais. Marami pong sakit ang mais na kailangan po nating malaman. Upang maiwasan, kailangan po natin ng tamang pag-aaral. At ang katuwang po natin dito yung Agricultural Training Institute naman. Siya pong nagtuturo po naman ng tamang teknolohiya sa ating po mga magsasaka, mga minamahal na magsasaka. Okay, very, very informative ho yung binanggit ni Director Milo. Soil analysis. Yung soil analysis ho ay Bureau of Soil? At paano ang sistema? May laboratorio po ang mga Bureau of Soil and Water Management sa bawat region. Opo. Actually, yung soil laboratory po ngayon ay under po sa Department of Agriculture Regional Offices. Pero ang central office po ng Bureau of Soil, meron din silang soil laboratory. Paano ho ang proseso nito? Nag-i-invite ng technician o magdadala ka ng lupa sa kanila? Ang normal po niyan, yung mga farmer po natin ay kukuha po siya ng soil sample. Kung marunong na siyang magkuha ng soil sample, yung pong kanyang soil sample per hectare, kukunin po niya yan. Composite po yan, minsan ay 20 na, yung bubutas ka ng 20, minsan 30. Depende po sa topography. And then i-air dry mo po yan, kukuha ka ng 1 kilo, and then dadalhin niyo po yan sa soil laboratory sa bawat opisina po ng Department of Agriculture sa regional offices. Yun po namang soil analysis na yan, malalaman kung anong kakulangan o sobra ng lupa na yan. Baka po tama na yung nitrogen, tama na ang phosphorus, potassium. Kasi po ang halaman ng mais, kailangan po ng 16 elements. Yung mga major elements, yung nitrogen, phosphorus, potassium, kailangan po yung ma-analyze. Kasi kung hindi po maganda yung, sabi ko nga, hindi maganda, wala soil analysis, hindi po natin malalaman kung anong tamang abono ang ilalagay.